na lang ho nagsalita. It took her 2 years para magsalita. Diba? It took her 2 years. This time, for sure, meron na namang ginagawang balita. Eto, sabi ko nga antindi nung pagkakunik. Antindi. Halatang halata. Etong camera na to, sip-sip kayo sobra kayo. Ay, hindi, sa bagay. Sa bagay. Mag-e-eleksyon, di ba? Kailangan ninyong ma-re-elect para yung mga budget ninyo pagpalain na naman ni Tamba, di ba? Ni Romualdez. So, para mangyari yan, kailangan yung sumipsip kay Romualdez at siraan ng mga Duterte. Tama, mali, di ba? Oh. Ano to? Gary Coronel. Happy birthday. Pasensya na, hindi ko masyado makita kasi madilim Madilim po yung chat box kaya hindi ko masyado nabasa. Anyway. Diba? So ito. Panoorin nyo ito ha. Tingnan nyo, may bago na naman silang pautot. Pasok. Magsasanib puwersa ang 4 na komite sa Kamara para talakayin ang koneksyon ng mga pogo sa iligal na droga at extrajudicial killings. Tingin ng isang kongresista, posibleng galing sa mga pogo ang perang ginagamit bilang reward money. Grabe, no? Na-connect nila yung pogo, yung EJK, na-connect nila. Ang galing, ano? Yung EJK, paano natin i-connect yun? Ha? Sa pogo, Chinese yan. Alam naman na nag-EJK, Chinese. Alam ko na. Yung kinikita sa pogo, ginagamit reward money. Ang galing talaga ng mga ulul. Sa mga pulis noong drug war. So ginagamit daw reward sa mga pulis. O yun, lumiwanag ha. Ang Meralco, Blin 1527 TV, maraming salamat. Yung ginagamit daw, yung pera na kinikita, ibig sabihin yung income ng tax sa pogo, ginamit daw para magbigay ng reward sa mga pulis na pumapatay. Ganun ang kwento nila. Tangina, no, napakagago talaga, no. Basta lang ma-connect nila kay Duterte, ikukonek talaga nila yung pogo kay Duterte. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Magsasama-sama ang 4 na komite ng Public Order and Safety, Dangerous Drugs, Public Accounts at Human Rights sa Tingnan mo, yung pogo, yung kinita doon, ibibigay sa mga pulis as reward para pumatay ng adik. Pero yung kikitain sa droga, ibibigay pang reward para sa mga papatay sa mga adik. Hala, halo-halo na yung kwento. Putang inang niyang pogo, konektado sa droga, konektado sa EJK. Sino ba ang target ng EJK? Kung totoo yung sinasabi niyong EJK na yan, di ba yung mga adik? Bakit konektado yung pogo sa droga sa EJK? Wala na Talagang basta na makapagsabi nga nila, pag ang tao nagsisinungaling, kahit ano ikokonek. No. Yung mga jowa ninyo nagloloko. Diba? Yung mga jowa ninyo nagloloko. Lahat na lang ikokonek. Diba? Bakit may Clorox ka? Ang sagot ng jowa mo kasi may naglilinis dun sa Jollibee. Habang naglilinis dun sa Jollibee, kumakain ako. So nung kumakain ako, naglilinis siya. So kumapit sa akin yung Clorox. Tangin ng mga palusot yan. Basta lang makagawa ng kwento. Tama, mali. Di ba? Tama, mali. Ang bihira talaga kayo. Para sa joint hearings, tatalakayin dyan ang koneksyon ng mga pogo sa iligal na droga, pati ang paglabag sa karapatang pantao ng mga ito. Tila sindikato raw kasi na nag-ooperate sa bansa ang mga ito. Sindikato nag-ooperate ng pogo sa bansa para sa droga, tas papatayin nila yung mga nagdodroga. Tangin ang koneksyon yan. Hindi ba kayo nagagago? Ginagago nyo ba kaming mga Pilipino? Yung kita sa pogo at sa droga, gagamitin para patayin yung mga nagdodroga. Anong kagaguhan yan? Anong kagaguhan? Ang galing nyo rin, Utak nyo, utak talaga.
May klabe. Ginagamit ang pera sa iligal na droga para pambayad sa mga opisyal ng gobyerno at makakuha ng mga pekeng dokumento na gagamitin nila sa pagbili ng mga lupa sa Pilipinas. Sa mga lupang ito naman, ipatatayo ang mga front na lehitimo umanong mga negosyo tulad ng POGOs. Ayon sa mga mambabatas, may ilang pangalan na nababanggit din sa ibang komite, kaya naisip nilang pag-isahin na lang ang hearing. Sa aming teorya, Okay lang sana yung pogo at droga pag konektahin mo eh. Pero it's really obvious na i-connect mo pa yung EJK dyan. Para lang talagang, alam naman natin, pag sinabing EJKs, di ba, ikinakabit yan kay Pangulong Duterte. Kasi alam mo, ganito ang nangyari ha. They tried their best to connect Pogo to Duterte through Roque. They cannot. Wala silang mahanap na link. So, nag-imbento na naman sila ngayon ng connection from Pogo, droga to EJK. Tama, mali? Lakas makahawa ni Gadon. Correct. gago! Oo, hindi, diba? Oh. Anak ng halatang halata kayo mga sir, mga ma'am. Naniniwala kami because the 4 committees that have been conducting all these hearings, meron pong overlapping and commonalities in the issues that we are tackling, no? So we thought it wise na para isang hearing tayo, hindi... Tama, minsan baka mamaya biglang may re-raid din sila na Pogo, nandun ang picture ni Duterte. Hindi, yung mga, alam mo yung wild imagination nitong mga to, nung, hindi ko sinasabing siya ha, yung Pogo, yung namumuno doon, di ba? Sa tindi ng wild imagination nila, kasi napanood ko sasampahan daw ng kaso si Roque. So, sa isang interview, yung si Paok na yun. Nung pinapakinggan ko siya, ang dahilan niya, kaya sasampahan ng kaso, kasi yung Lucky Star, yung Pogo, tapos may connection dun sa isa. Akalimutan ko na yung pangalan ng isa na consultant o parang service provider. Okay? Yung Lucky Star, yung service provider, magkaugnayan daw yon at ang abogado ng service provider ay si Roque. So, sasampahan ng kaso si Roque dahil sa connection. Sa una-una, si Roque na nga nagsabing paulit-ulit, gusto ko nga maging abogado doon sa Lucky Star kasi mali yung ginawa ninyo kung ako nga mag-aabogado doon, okay. Kailan pa kinasuhan ang isang abogado dahil nag-abogado siya sa isang, sabihin na natin may sala. Yun, whirlwind. Di ba? Sabihin na natin, let us say, totoong may kasalanan ng Lucky Star. At ang abogado ay si Roque. Anong connection nun? Para sampahan mo si Roque bilang kasali. Una-una, trabaho ng abogado ang magdepensa ng walang kinikilingan. Sila ho ay for hire. Binabayaran ho sila to defend. Lawyer ho sila, that's a profession. Yan po ay nagbar para sila ho ay magdepensa. Kaya wala sa hulog yung ididemanda mong isang tao dahil magdidepensa sa ng inaakusahan. Tama, mali. Abogado yun hindi mo naman pwedeng kunwari may kriminal. May abogado siyang kinuha. Ay, kriminal na rin yung abogado. Gago ka ba? Kaya nga may Miranda rights di ba? You have the right to have a lawyer. If you do not have the lawyer, the government can provide for you. So, idemanda mo na rin yung gobyerno. Idemanda mo na rin. Ganun. Ako halatang halata. Kaya nila dinidemanda o kaya nila planong sirain si Roque, walang iba dahil sa konektado siya kay Duterte. And that, nakang butaw, suminglis. Napapa-attornitor yun talaga ako. Ibang klase siya attornitor yun And that, were proven, sorry. Bahala na kayo mag-correct ng English, ha? Kasi attornitor yung magaling Napatunayan through this news. Etong news na to. Ano itong news na to?
Pinagsama-sama na nila ang Pogo, droga at EJK. Oh, iisa lang ang salarin yan. Mitch Mangarin, maraming salamat. Sigurado ko, may magtatahi dyan. Sino magtatahi? Hulaan nyo. Hulaan ninyo kung sino magtatahi. Kung matalino kayo. Ito yung taga-tahi. Sabi nga meron ako napanood sa TikTok. Anong masasabi mo dito kay yung manghuhulang si Baldwin, sabi ha? Sabi no isang tao doon, naturalmente, madali naman manghula eh. Yung panghula lang naman niya, ang dami niyang hinulaan, ang daming hindi nagkatotoo. Pero pag may tumama, ikiklaim niya. Halimbawa, lilindol dyan sa parting Davao o Mindanao. Alam naman daw natin na laging lumilindol sa Mindanao. Diba? So pag may lumindol sa Mindanao, ikiklaim niya yun. Pero yung ibang hula na hindi nagkatotoo, hindi i-ignore lang niya. Diba? Anong ibig sabihin nun? Magaling magtahi ng mga sitwasyon na nangyayari. So mag-iisip lang siya, may mamamatay na isang sikat na artista. Utangin na sa dami ng artista. Siyempre may mamamatay dyan. Tama, mali. Diba? Magaling magtahi. Sa tingin nyo, sino magtatahi niyan? Dalawa lang yan. It's either si Trillanes na mahilig sumausaw or si Ontiveros. Itatahi ang Pogo, droga at EJK kay Pangulong Duterte. Pusta ko sa inyo. Ipapuputol ko itong mahaba kong itong mahaba kong mikropono, mic stand. Kayo naman, kung ano kagad iniisip niyo. Ipapuputol ko itong mahaba kong mic stand. Sigurado ako ending yan. Si Duterte. Ending yan. Pusta ko sa inyo. Duterte yan. Duterte na lahat siya, may kasalanan. Din aksayado yung oras ng ating mga inimbitahang resource persons. Posible rin daw na mula sa Pogo ang perang pinambabayad na reward money sa mga pulis noong drug war. There might be a quota system in the Philippine National Police, number one. Pangalawa, there's a reward system. So, ibig sabihin, sa reward system na yan, kapag nakapatay ka ng drug pusher, may reward ka. Iimbitahan sa susunod na pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpatupad ng war on drugs at pumirma sa Executive Order No. 13 na nagbigay. Tama ako, di ba? Diyan pa lang, tama na tayo. Si Duterte na. Si Duterte na ang target. Eto, kung kayo kung hindi kayo tanga, marunong kayo mag-isip. Yung pinagsama-samang committee na yun, si Duterte ang target, siya na iimbitahan. Sinong gumawa? Hazel Frugal, salamat po. Sinong gumawa? Sino may pasimuno? Walang iba, kung hindi, Kamara. Bata ni Tambaluslos. Yung bata ni Tambaluslos ang may pakana niyan. Bakit kanyo? Para masira ang pangalan ng mga Duterte. Bakit? Makakalaban ng amo nila. Yung peking Panginoon na nila si Romualdez. Makakalaban si VP Sara Duterte sa 2028. So, double time silang paninira sa mga Duterte. Tangina, pag hindi mo pa nabasa yan, tanga ka na lang. Hindi, tanga ka na lang talaga pag hindi mo pa naamoy yan. Nagtatanga-tangahan ka na lang. Tama, mali? Ng lisensya sa online gambling at naging dahilan umano ng pagdami ng mga pugo sa bansa. Maaari rin daw tanungin si Duterte tungkol sa dati niyang political advisor na si Michael Yang na nadadawit na rin sa isyu ng pugo. Iimbitahan din si dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Pero dahil sa interparliamentary courtesy, nakadepende pa rin sa kanya kung dadalo siya sa pagdinig o hindi. Mag-uumpisa ang Quadcom hearing sa August 15. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Posing po. Style nyo talaga, bulok. Style nyo. Kung hindi sa tingin ninyo naaamoy ng mga Pilipino, amoy na amoy yan. Amoy na amoy yan. Love Bara, Love Bara, salamat. Imbes na yung pagbaha ang inaatupag,
mga Duterte, oo. Simulat sa pool, mula nung tinarget nila si Pastor Kibuloy, alam nila eh. Pansinin nyo talaga, lahat ng mga nakapaligid, Pastor Kibuloy, SMNI, di ba? Si Roque, si Banatbay. Talagang gagawa nila ng ng demanda, lagawan nila ng para talaga mawalan yung boses. 'Di ba? Si Bongo, si Senator Bongo, 'di ba? Lahat si Bato. Kaya alam mo, bobo ka na lang kung hindi mo ma-realize yan eh. Speaking of bobo, banatan na natin 'to. Banatan na natin 'to, ha. Nanggigigil ako, sabi ni kanino ka nanggigigil, sa akin? Sobra na ang mga hudas sa okay. Sa mga hudas pala, kala ko pinanggigigilan mo ako. Hindi, nanggigigil daw siya. The next performance will start momentarily.